Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po naman batiin si Ate Jeng ng KSA. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At ganun din kay Brother Rodel ng UAE. So salamat po sa inyo sa inyong pagtutok dito sa ating mga devotions araw-araw. So ngayon po magkakaroon po tayo ng panibagong series this week. Excited po ako dito kasi talaga nangungusap ito sa puso ko. Ito po ay may kinalaman sa tamang paggamit ng ating panahon, ng ating oras. So yung tema po natin this week ay teach us to number our days. Teach us to number our days. Ito po ay panalangin ni Moses. At kaya yung unang verse natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Psalm chapter 90 verse 12. Ito po ay panalangin ni Moses at bibigyan ka talaga nito ng wisdom, ng karunungan kung paano mo gagamitin yung paunti ng paunti mong buhay dito sa mundo. So sabi ni Moses, teach us to number our days, Lord, that we may gain a heart of wisdom. Sa Tagalog po, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Napakaganda ng panalangin na ito, no? Lord, yung buhay parang 70, 80 pag malakas ka pa, no? Pero after that, kahit mabuhay ka pa ng mas matagal pa rin, pero yung quality of life, hindi na ganun ka Minsan, bedridden ka na nga ng 90, di ba? So, yung buhay natin talagang temporal, sobrang ikli lang. Yung Diyos eternal, no? Yun yung point dito sa Psalm 90 Kinukumpara yung Diyos tsaka yung tao. Lord, you are eternal, you're from everlasting to everlasting, pang walang hanggan ka. Kami, short-lived, ang ikli lang ng buhay dito sa mundo. So Lord, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw para hindi natin inaaksaya. Alam niyo pa, pag binibilang natin yung mga oras natin, nalalabing oras natin dito sa mundo, makikita natin na ikli lang pala, ayaw na nating sayangin. No? Magkakaroon talaga tayo ng wisdom, heart of wisdom, kung paano natin gamitin yung ating mga oras. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, life is a fighter jet on a one-way mission. Yung buhay po natin para siyang fighter jet, pero one-way mission, no? On a one-way mission. Mahilig po ako manood ng mga documentaries, World War I, World War II. Talagang nangyayari talaga yun, no? Merong mga jet fighter na nagte-take off. Alam na ng pilot, one-way mission to. No, wala nang balikan to. May mga pagkakataon na talagang tutuloy-tuloy nila yung mission nila hanggang sa matapos, knowing that that's the end of their life. By the way, mga Japanese, no, meron silang tinatawag na kamikaze, na talagang pag take off ng eroplano, alam na nila, ikamamatay na nila yon, bilang na yung kanilang mga sandali. Kasi at the end of that mission, ibabangga nila yung kanilang mga eroplano sa kanilang mga kaaway. So yung tinatawag natin kamikaze, suicide talaga yon, suicide mission. Now yung buhay po natin, isipin niyo po, para siyang jet fighter. Na pag take off niya, nandun ka na sa ere, kung hanggang saan lang abutin yung gasolina, hanggang dun lang. Tayo po pag pinanganak, yun na yung pinaka-take off natin. Huwag nating isipin na nadadagdagan yung buhay natin. Kasi pag kapanganak mo pa lang, nababawasan na yung buhay mo. Paunti na ng paunti yung ilalagay mo dito sa mundo. Pwede ka nang magbilang ng nalalabi mong panahon kasi paikli ng paikli yung pag-stay mo sa mundo. Pagkapanganak mo pa lang. Kaya we really have to pray this prayer. Lord, teach us to number our days. Ako po, meron akong vision and mission, no? Hanggang 2050. By that time na na ako noon, 62, senior citizen na. Gusto ko ma-accomplish ko na lahat ng, kung Lord willing naman, no? Kung si Lord naman ang magde-decide noon, pero kung bibigyan ako ni Lord ng hanggang ganong edad, gusto ko ma-accomplish ko na lahat ng ginagawa ko. Kasama na yung paggawa ng mga daily devotions, yung maraming daily devotions, mga 3,000, 4,000 devotions na mapapakinabangan ng mga susunod na mananampalataya for the next 200 years. Yun yung lagi ko nasa isip Pag gumawa ako ng devotion, dapat mapakinabangan to for the next 200 years. Kasi ako po, mahilig ako magbasa. So, yung mga binabasa ko minsan, 500 years ago pa. Sobrang tatagal na ng mga
mga sinulat ng mga sinaunang tao, pero may impact pa rin sa buhay ko. 400, 300, 200 years ago pa. At and I believe kahit yung mga devotions na ginagawa natin, maybe ngayon 2080 na pinapanood nyo ito, no? I'm not sure kung sino mga nanonood nito. Pero kasi ang ginagawa natin, may mga theme tayong ginagawa na hopefully, Lord willing, gamitin ng Diyos ng pangmatagalan. So ako po meron mga personal mission, may mga vision na talagang pinag-pray ko, na alam ko doon ako nililid ni Lord. And it's a one-way mission. Kung hanggang saan lang yung gasolina ko, hanggang, doon lang talaga yung aabutin. So life is a fighter jet with a one-way mission. Na kapag nag-take off ka, wala na yun eh. Hindi mo na bababa pa yan, hindi mo na may babalik ang panahon, ang mga lumipas, hindi mo na madadagdagan ng gasolina yan. Kung hanggang saan lang abutin yan, hanggang dun lang. Napakaikli lang ng buhay. Pag take off mo, magbibilang ka na lang ng ilang sandali. Matatapos na, no? Pag naubos yung gasolina, babagsak na yung aeroplano. Tapos na, no? Matapos mo man ang mission na pinapagawa sa'yo ng Diyos o hindi, pag naubusan ka ng panahon, naubusan ka ng gasolina, tapos na. Kaya mga kapatid, tayo kapag nagpa-banjing tayo, pa-relax, hindi natin inisip yung mga bagay na importante sa Diyos. Inubos natin yung oras natin sa mga pagliliwaliw, pagsasaya, at kung ano man mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. We're just wasting our time. Time will come, mauubos yung gasolina natin, babagsak na lang tayo without accomplishing our mission. Tandaan po natin, life is a fighter jet on a one-way mission. Kailangan natin i-conserve yung fuel natin hanggang sa ma-accomplish natin yung mission na pinapagawa ng Diyos sa atin. Otherwise, maubusan tayo ng fuel, di pa rin natin nagagawa yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya hanggat may lakas ka, kapatid, give yourself to the Lord. Otherwise, mauubos yung lakas mo, tatanda ka, kukulubot yung pisngi mo, manlalambot yung mga tuhod, hindi mo pa rin napapaglingkuran si Lord. Make the most of our time. Number 2 po, wisdom is living each moment for God. Sabi po rito sa panalangin, teach us to number our days. Kung bibilangin natin yung ating mga panahon na lalabi dito sa mundo, magkakaroon tayo ng pusong may karunungan. Ano yung karunungan na yon? Na makikita natin ang ikli-ikli lang pala ng panahon. Wisdom is living each moment for God, na dapat pala bawat minuto ng buhay mo inaalay mo sa Diyos. Bawat oras mo inaalay mo sa Diyos. Lord, para sa ito, inaalay ko tong araw na to. Papasok ako sa trabaho, this work is for you, this day is for you. Imimit ko yung aking mga katransaksyon, this transaction is for you. I will spend my time with my wife, with my children, with my friends. Etong bonding na to, Lord God, I will make the most out of it. I will enjoy this time, quality time with my family, with my kids. This is for your glory. I will live each moment for you. Dapat meron tayong ganong attitude. That's wisdom. Yung mga maliliit na bagay ino-offer natin sa Panginoon. Wisdom is living each moment for God. And number 3 po, we waste so much time without realizing it. Alam niyo po, minsan kasi hindi natin binibilang yung nalalabi nating panahon dito sa mundo. Ako siguro by 2050 patay na ako, or kung buhay pa, salamat sa Panginoon. 2060 siguro wala na ako dito sa mundo na yon, sa mundo na to. So, pag binibilang natin yung mga possibilities, we're not sure kung hanggang saan. Ako nga, pwede ako mawala ngayon, no? Pero kung at least meron tayong timeline sa isip, gagamitin natin yung the best natin na ma-maximize yung time natin eh. Kasi po, we waste so much time without realizing it. Alam niyo po ba kanina, nagko-compute ako ng buhay ko, no? Kung ako nagsasayang ng 2 hours a day, pagdating ng 2050, 2 years na yung nasayang ko by just wasting 2 hours a day. Nanood ako ng random videos, mga prank, mga kung ano yung doom scrolling, yung scroll ka lang ng scroll without a purpose. Nood ka ng mga random news, nood ka ng mga chismis sa social media or kung ano man, no? Mga news feed. 2 hours lang spend mo every day. By 2050, 2 years na yung nasayang. Sipin mo kung 8 hours ka natutulog araw-araw, by 2050, ilang taon, 8 years na yun. Tinulog mo lang, no? Pero syempre, yung pagtulog, importante yun eh. Pero may mga bagay na ginagawa tayo na dapat din natin ginagawa.
Ako naisip ko kanina yung pag-i-scroll ko lang pala na ganyan. Kung nag-i-spend ako ng 40 minutes doon, tapos 30 minutes sa ganito, 30 minutes sa panonood ng mga videos na wala namang kinalaman sa mission na pinapagawa sa akin ng Panginoon. Inisip ko, 2 years of my life yun pag pinagsama-sama. 2 years, ang dami kong ma-accomplish sa 2 years. Kung matututunan ko lang na i-give up yung mga walang kwentang bagay na ginagawa ko. Bilang application po, anong gagawin natin ngayon? Number 1, spend all our fuel on our God-given mission. Pag take off mo, ngayon, naging Kristiyano ka na nagkaroon ka ng born-again experience, naunawaan mo si Lord, naunawaan mo na may mission ka, ngayon ka palang nag-take off. Lahat ng fuel mo, natitira mong oras, natitira mong panahon, gamitin mo na sa mission na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Spend all our fuel on our God-given mission. Naka-aerodynamics ka. Kumbaga, lahat ng mga nagso-slow down sa'yo, tanggalin mo na, no? Yun yung kaninang minimeditate ko, Lord, kailangan ko na pala tanggalin itong mga nagpapabagal sa akin. Lahat pala ng energy ko, dapat directed doon sa mission na pinapagawa ng Diyos sa akin. Point number 2, avoid detours and other time wasters. Iwasan na natin yung mga detours. Alam niyo po yung halimbawa ng detours? Alam mo na sa sarili mo, life is a fighter jet on a one-way mission. Merong mission na pinapagawa sa iyo si Lord. May mission ka sa pamilya mo, may mission ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, may mission ka sa eskwelahan mo, may mission. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, may mission ng Diyos na pinapagawa sa atin. So, kapag take off mo, na-realize mo ang mission ka, dapat dire-diretso ka doon eh. Ang detours, ito yung kumakaliwa, kumakanan, nagpaikot-ikot, naglalaro-laro pa. Nangyayari to kapag tumatalikod tayo sa Panginoon. Nagba-backslide tayo. Yung naaakit tayo sa mga ino-offer ng mundo. No? Punta ka muna rito, liwaliw dito, mga pinagbabawal na ganito, pinagbabawal na ganyan. Nag-i-stop ka sa mga church gatherings, kinalimutan mo na yung mga small groups mo, mga mentors mo, nagdi-disciple sa'yo. Wala ka nang pakialam sa mga bagay na may kinalaman sa church, kung saan ka lumalago. Parang nagba-backslide pa. Yun yung mga detours na kung saan ka pa nagpupunta, nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka ng panahon, nagsasayang ka ng gasolina. Meron kang mission na pinapagawa sa ng Diyos. So para ka nag-take off, nandun ka sa ere, nauubos yung gasolina mo, nauubos yung fuel mo, hindi ka pa umuusad. Naglalaro-laro ka pa. Samantalang, pag naubos yung gasolina mo, ma-accomplish mo man yung mission mo o hindi, babagsak ka na. And that's the end of it all. So number 3, hit the target no matter what. Again, lahat po tayo may mission na pinapagawa sa atin ng Diyos. Hit the target no matter what. Kahit anong mangyari, i-accomplish mo yung mission na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, ikaw at ako, tumingin ka lang sa pamilya mo, kitang-kita mo na agad kung anong papagawa sa iyo ni Lord. Tumingin ka sa mga anak mo, kitang-kita mo na agad kung anong pinapagawa sa iyo ni Lord. Tumingin ka sa mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, alam mo na agad kung ano yung mission mo sa kanila. Pag pumunta ka sa trabaho mo, kung meron kang binibuild na career, no, portfolio, negosyo, alam mo na agad sa sarili mo yun, meron kang mission dun eh. Merong ilalagay ang Diyos sa puso mo na dapat mong gawin para mas ma-build mo yung isang bagay for the glory of God. May mission ka talaga ron eh. And you have to hit the target. Kailangan mag-glorify si Lord sa gagawin mo na yon. No matter what. So mga kapatid, let's spend all our fuel on our God-given mission. Let's avoid detours and other time wasters. Let's hit the target no matter what. Panalangin natin itong panalangin na ito. Teach us to number our days, Lord. So para po sa ating discussion, what are your time wasters? Ano bang nakakapag-aksaya ng buhay mo, no? Ng oras mo? Identify mo yan and learn to reject all of those time wasters. So pag-usapan po natin ito sa ating discussion group at para naman po sa ating panalangin. Father, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Make me wise as I spend all my time and energy fulfilling the mission you've given me.
Enable me to share the gospel with as many people as possible. Help me build my career, business for your glory. Grant me quality time with my spouse, children, and good friends. Lead me to guide people to the feet of Christ. May I make the most of my time here on earth, enjoying it and living it for your glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. Ako po yung nagbabasa ng mga comments. So maraming salamat po sa inyo. At wag po natin kalimutan na ibahagi ang devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.